Hello Team Authentic all over the world! In this episode, eto na, magpo-food trip na tayo dito sa may Hanoi. Dito tayo sa may Old Quarter. So hindi naman lahat traditional Vietnamese food yung titikman natin. Basta tignan natin kung ano yung makakain natin. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung gagamit naman po kayo ng Klook, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Magandang tanghali! Yes, nandito pa rin tayo sa Hanoi. And this time, nandito tayo sa may Old Quarter. At ang gagawin natin, yung episode na Enzo. Ano nga yung gagawin natin dito? Food trip! Mag-food trip tayo dito sa may Old Quarter. And dapat, ang budget natin, syempre, dapat hindi lalagpas ng 1,000 pesos. Laging yun na yung budget natin kapag magpo-food trip. Diba? Kakain tayo, pero dapat may limit pa din para alam natin yung budget natin. Ano yung pinaka-excited kang tikman? Yung kebab. Kasi guys, yung first na balik ni Mel dito sa may Hanoi, yung kagad yung una niya tinikman, sinend sa akin yung picture, ininggit niya ako. So sabi ko sa kanya, pag once na bumalik tayo ulit ng Hanoi, yun yung ulit yung first nating tikman ha, promise? Sabi niya naman, promise! So ayan. So yun yung una nating titikman ulit. And then of course, titikim tayo ng boncha. Hindi na tayo magbabanmi kasi nakapag-banmi na kami kagabi. So tara, ipapakita namin sa inyo yung vibe dito sa Old Quarter kapag ka maaga pa. So dito na tayo sa Old Quarter. Eto guys, so, nagtitinda ng boncha. Pero sa Enzo nga, ang gusto niya daw muna unang tikman ay kebab. So lakad lang tayo, pasok tayo. Kasi dito pa lang sa may Old Quarter, guys, grabe. Ang dami yung pagkaing makikita. Ayan, ang mga prutas. Hello, sin chow. Ayan, oh, guys, ang dami. Eto, iba't ibang klase ng noodles din, meron din dito. So mamaya tayo babalik sa buncha. Itsura ng Old Quarter kapag ka umaga or tanghali. Ayan siya. Wala pa mga bars na bukas. Siyempre, gagawin natin separate vlog yung nightlife natin. Ayan na naman tayo sa nightlife. And then dito guys, oh, marami na rito mga palitan. Ayan, mga palitan to ng pera. And then bilihan ng SIM card. Marami na rin dito mga nag-a-arrange ng mga tours. And lahat naman yan guys, legit. Ako dito lang ako dati nag-a-arrange ng tour. Ayan, merong Halong Bay Tours, may Sapa, ganyan. And then, yung money exchange nga. Research na lang tayo kung magkano para alam natin kung nalulugi ba tayo or kung maliit lang naman yung difference, go na. Grabe guys, iba talaga yung vibe dito sa Old Quarter. Ayun no, as in literally, mukha siyang old pero yung feels niya buhay na buhay. Yun yung mahirap i-explain. And then ayan, nakikita niyo na yung mga nakasombrero na Vietnamese. So ayan, nakakadagdag na yan ng vibe. Kaya ramdam na ramdam mo talaga na nasa Vietnam ka na. So guys, ito na. Nandito na tayo sa Doner Kebab. Ayan. Nung naabutan to ni Enzo, wala pa. Eh dito pa lang siya sa may ibaba. Ngayon meron na sa may taas. Ayan siya. Let's go! Kain na tayo. Ngayon lang nakapunta rito sa Enzo na meron ng second floor. Malamig in fairness. Baka naka-aircon na. Pakita namin sa inyo kung gaano lang siya kaliit. Ito na siya guys. Diba? Ang liit niya lang guys. Ito na mismo yung kainan. Ayan, ito na kaagad siya. Ito na kaagad sa Enzo. Ganyan lang kalit yung kainan guys. Ang liit niya lang. Ito na yung food natin. Grabe. Thank you. Ganun pa rin yung servings niya. Ang laki pa rin. Pakita namin sa inyo. So guys, ito na. Ganitong kalaki yung servings natin guys. So, ito yung rice. Ayan, ang laki ng rice guys. Hindi siya basta-basta 1 cup. Tapos may sauce na siya dito. And then, ito yung pinaka-pork niya guys. Ayun o. Diyos ko. Sa pork pa lang guys, panalo na dito. Ayan. Diba? Ang crispy niyan guys, in all fairness. And then, dito, ito yung ano to? Purple. Na lettuce. Purple na lettuce. And then, meron ditong tomato. Tapos ito, cabbage. Tapos meron siya ditong mayo. So guys, pag tulad ko kayong mahilig sa mga mayo nga, di ba? Dito, may mga refill dito. Ito yung mayo. Tapos meron dito ang hot sauce. At meron din dito ketchup. Tapos ano ba to?
Toothpick pala yun. Akala ko paminta. So, ayan. So, dito magsasawa kayo kapag mahilig kayo sa mayo. Kapag dito kami kumakain, grabe, talagang nilalantakan ko din yung mayo dito. Ayan yung pagkain natin. Na-miss mo to? Super na-miss ko talaga to guys. Grabe. Yes. So, tama lang na ito yung ating first food trip for today. Tikman na uli natin. So guys, tikim na tayo. Wait nga. Lalasahan ko siya kasi sobrang tagal ko lang hindi nakakain ito. Ganun pa din. Grabe. Ay, grabe, ganun pa rin siya. Sarap niya pa rin, guys. Sarap. Yun yung maganda dun eh. Nakakailang balik na kami dito sa may Hanoi. Dito sa Old Quarter, dito sa mismong tindahan na to. Ganun na ganun pa rin yung lasa. Sarap. Grabe. Sama shit. Hindi na naman mapagsalita sa Enzo. Iniisip ko kasi yung 8 years ago, 9 years ago natin dito. Parang ano, as ito pa rin talaga siya. Grabe. Sarap. Hindi ka pa tinipid sa may gulay. Nga pala guys, yung presyo nga pala itong kinain natin ay 65,000 dong. Yes, ito yung peso niya, guys. Tara, let's eat. Less talk, more kain tayo. Ang sarap kasi talaga, grabe. Fairness. Hindi kompleto kapag walang nakalimutan kong sabihin, ano to? Pipino. Pipino. Paano nga pala siya magiging kebab kung walang pipino? At saka nakakatuwa dito, yung toppings ng rice may may ibang lasa na ngayon, di ba? Yung parang gravy. Sarap niya. Grabe. More mayo. Grabe guys. Sarap. At syempre guys, pang-add ng flavor, ang hot sauce. Grabe yung. Sobrang sarap niya talaga guys. Grabe. Guys, tikman natin siya ng marami ng mayo. Di ba? Sarap. Sarap niya tingnan talaga guys. Grabe, nakakatakam siya tingnan. Actually, parang siyang salad, no? Parang siyang salad. Tapos lagyan natin siya ng kebab. Perfect. Tapos lagyan natin ng rice. Super perfect. Hindi ko pa nauubos yung kanin. Busog na ako. Kasi nga, ang laki ng servings ng rice. Tapos, ang dami niya kasing gulay. And then, ang dami rin ng pinaka-pork. Kaya ang mangyayari rito, yung pork, as in, papapakin nyo na lang siya. Lalo na kung hindi kayo malakas mag-ulam, like us. Kamusta? Hindi na makapagsalita ulit. Sarap, grabe. Sarap niya in all fairness. Parang nagsasalad na ako. Ako hindi ko na inisip hindi ko na inisip ubusin yung kanin. Ang iniisip ko kung paano ko ubusin yung lettuce, yung pork, yung pipino. Kasi napakasarap talaga niya guys, grabe. Great start! Una pa lang to, guys. Hello! Ayan, di ba? Very Vietnam na. Hello! Diba? Nasa Vietnam na talaga tayo, guys! Tapos na tayo sa ating unang food trip. So guys, yung binayaran natin doon ay 160,000 dong, in pesos ay 368. Pero kung hindi tayo nag-cook, ang babayaran natin ay 300 pesos lang kasi 130,000 dong. Yes. So kung ayaw nyo mag-soft drinks, go lang. Parang 300 pesos lang. 150 pesos each lang yung kinain namin. Na grabe, sobrang busog na busog kami. So may magpapaka-honest kami sa inyo. Hindi namin siya kayang ituloy. Siguro lakad-lakad muna kami ng mga 1 or 2 hours. And then tsaka natin itutuloy yung food trip natin. Kasi guys, wala na kaming mapaglalagyan. No? Ganun pa nga pala dito. Diyos ko, talagang bubusinahan ka ng bubusinahan. Kapag hindi ka tumabi. Ang ano kasi dito sa may Vietnam, papakita namin sa inyo. Ayan, dito kasi sa Vietnam guys, ayan, kung nakikita ninyo, yung pinaka-sidewalk, naging parking na nila. So tayo, dito talaga tayo maglalakad sa may pinakagitna. Pag dito ka naman naglakad, ay naku, lagot ka. Bubusinahan ka nila ng bubusinahan. So ganun siya. So lakad-lakad lang muna kami guys, pasyal-pasyal, pampatagtag, and then itutuloy natin yung food trip natin maya-maya. Hello guys! Hello! Hindi namin naituloy yung food trip namin kanina kasi sobrang busog na busog kami. Very wrong yung in-order namin. Kasi nga, ang totoo kasi, wala sa usapan namin na isasama namin sa food trip kasi nga alam namin rice meal na rice meal siya.
Enzo kasi hindi na makatiis, gustong-gusto niya na daw kumain noon. So ayan, natigil kami sa food trip kasi busog na busog kami, hindi na namin kayang kumain. Tapos umulan. Pag uwi namin kanina, grabe yung ulan. From sobrang init, umulan naman ng super ulan. So ngayon tayo lumabas, 6 p.m. Hanap pa tayo ng pwede na nating i-food trip. This time yung mga pika-pika na lang para mas marami tayong matikman. So let's go! Guys, next food trip na tayo. Donut daw yan. So titikman natin. Ayan. Oh, beso. Yung babait nila. Oh, pinairam nila si Enzo. Ayan, oh. Diba? Para feel na feel niya yung pagiging Vietnamese. Xin chào Vietnam! O guys, so diba, nagbabago ang anyo dito sa Hanoi kapag kagabi na. Ang dami na, ang dami ng sasakyan. Grabe. Ay, matik pang magkabungguan guys. Oh. So tara, let's! Ayan na. Tignan na natin, or tikman na natin. Let's see kung ano ang masarap dyan. So ito na yung binili natin. Actually, Donut! yes, iba't ibang klase siya. Ito mas light ng kaunti. Tapos meron siyang sugar. Tapos ito mas dark. Mas dark siya. Ito yung caramelized. Ah, caramelized pala to. Ito yung may asukal. Tapos ito parang sa atin, Bitso-bitso. bitso-bitso. Para mas gusto ko bitso-bitso. So, tikman na natin. Ay, meron pa isa. Ano Ito yan? Sa ano? Ito sa naman. choking. Yung parang sa choking, oo. Ano nga tawag doon? Oh, yun na yun. Nakalimutan na yung tawag sa choking. Oh, ayan siya. Meron siyang linga-linga. Oo. Oh, tikman na natin. Tikman na natin tong bitso-bitso. Ito, favorite ko to sa Pilipinas eh. Bicho-bicho. Super bicho-bicho talaga yung ano niya, lasa niya. Pakita Dito naman Ay, yung Enzo, oo oh. nga, ayan o. Ayan guys, oh. Galing. Bicho-bicho siya, ayun. Ang sarap. Ang fairness ha, ang sarap siya. Bicho-bicho. Pili ka ng titikman mo. Ito nga, caramelized. Caramelized siya. Sige nga, mo. Super tamis. Ano yung loob? Pakita mo sa kanya yung loob. Ano yan? Pakita mo yung loob. Ganyan pa naman guys. Ano palaman niya? Ano yan? Sarap nitong bicho-bicho. Grabe, super tamis. Ang sakit sa ngipin. Ito din matamis pero masarap. Yung pagkakaluto, ang sarap. Ay, oo. Wait Ang sarap tayo. ng- ano ba to, dough? Ang sarap. Ay, ikaw naman dito. Pero, tikman mo isa. Ayan na naman ako. Ayoko niyan. Ito na sa akin. Ito parang bicho-bicho rin pero bilog. Titignan natin kung may palaman siya. Ay, mas gusto ko to. Ito naman, tikman natin. May palaman din. Yan. Ay, parehas silang palaman. Ano palaman niya? Ito, may palaman siya. Tignan natin guys ha. Tikman natin. Kamote. Kamote? Kamote. Nasaan ka sila yun? Puro tamis sa lasa. Kamote. Ay, ano ba yan? Ang bayad niya. Thank you. Come on. Come on. Binigyan niya pa kami guys. Yung caramelized. Yung caramel. Ay, ano? Pag inuyug-yug mo, umaaning na sa palaman. Loob. Kasi siguro, ito yung pinaka masarap para sa kanila. Kaya yan yung gusto niyang matesting pa namin. Siguro. Kasi hindi kasi kami namili. Kumbaga, ang binigay niya kasi sa amin, assorted. Harap. Pero para sa akin, bicho-bicho. Bicho-bicho talaga. Bicho-bicho talaga. Bicho-bicho talaga. Nakakabusog din to kasi meron nga siyang kamote. Ay, ano to? Masarap to sa kape. Nakape. Sarap. Sarap ulit. Titira ko to bukas para bukas sa kape. Tara. Kasi hindi na namin ito mauubos. Para makahanap pa tayo ng next nating mga titikman. Ano pa tayo, tatlong natira sa binili natin. Bali yung binigay ni ate kanina, 6 na piraso kasama na yung inad niyang isa. Ang binayaran natin ay 50,000 dong. Yes. So, kung hindi kami dinagdagan, parang 10,000 dong each. So, ay ilalagay na lang namin lahat kung magkano yung conversion sa ibaba. Basta dapat 1,000 lang makain natin. Eto na guys, nagpalit bihis na ang Hanoi kapag kagabi. Ayan siya, di ba? Ang dami ng pailaw, and then mas marami ng tao, ang dami ng sasakyan. And of course, kapag sinabing Vietnam,
Ang daming motorbikes! Dito sa Vietnam, guys, kahit babae, ang bibilis magpatakbo ng motorbikes. So, ang Old Quarter at night. Ayan, ganitong oras, ang sarap ng maglakad-lakad. Tapos sakay kayo dito, guys, so kung may budget. Ikutin niyo yung buong Old Quarter para kayong sinasagala. Ipapakita rin namin sa inyo sa susunod naman na vlog, yung Beer Street. Yung Beer Street naman, doon naman yung inom-inuman, nightlife. So ngayon, focus muna tayo sa foodang. Hanap pa tayo ng pwede naming ipakitang food sa inyo. Hanap kami ng hanap ng ibang pagkain para ipakita sa inyo. So dito na tayo kaagad sa may buncha. Sabi namin, di ba? Hindi muna kami magbubuncha. Parang pika-pika lang. Diyos ko, na Tommy Lee Jones kami kahanap. Actually, ang hinahanap namin, gusto namin sa inyo ipakita. Yung ano nga yun, yung pugo na balot. Kasi dito lang namin yung unang natikman. Or dito lang namin yung talaga natikman sa Vietnam. Nung nag-work pa kami dito. Tama, pinagtirhan namin at saka pinagtrabahuhan namin. So doon kami nakakain. Kapag tumatambay kami, umiinom. Yung pulutan namin, balot na pugo. Pero wala kaming nakita. Ayun, tagaktak na yung pawis namin. Walay pa din. So ginutom na kami. Magbuncha na kaagad tayo. So guys, look. Ayan na yung pinaka-noodles. Nakita nyo rin naman, di ba? Kung paano rin nila hawakan. Di ba? Hinahawakan lang din naman nila. Ito yung laman natin. Ayan. Tapos ito yung sabaw. Let's go! Tikiman time! Ayan, may nilalagay pa dong flavor. What's this, Joy? Chicken? Pork? Pork. Simulan na natin ating buncha. So ito, meron tayo dito rice noodles. Tapos binigyan tayo dito ni ate ng pork meat sauce. Merong mga sabaw. Spring roll. Ito. Dami no, grabe. Magkano kaya ito? Tapos ito yung mga gulay-gulay. Kung mahilig kayo sa mga gulay-gulay, pwede siya isabay mamaya pagkakain na kayo. Tsaka meron pa dito mga ano ba to? Mga bawang-bawang, pandagdag lasa. So ganito siya guys, oh. Gagawin nyo, kukuha kayo ng rice noodles. Ano ba yan? Ang hirap. Tapos, sasawsaw nyo siya dito. Pagkatapos, ganyan. Tapos, ganun lang siya. Gusto nyo mag-ulam, spring roll. Harap. Nung una ko itong tinikman guys, na-weirdan ako. Kasi nga, hindi siya mainit. Kasi di ba parang iniisip kasi natin parang noodles, di ba? Mainit. So, nung una ko itong natikman, hindi siya ganun kainit. Ito rin parang hindi na eh. Malamig siya. So, para kang kumakain ng ng malamig na noodles. Tapos, pwede mo siyang timplahan ng kung ano yung gusto mong lasa. Ayun nga, meron ditong bawang. Ito ang pinaka-ayoko. Kalaban ko yan, guys. So, yun yung nakaka-weird sa kanya. Kasi, etong pinaka-noodles, pag sinawsaw mo siya dito, lalo na siyang magiging malamig. Ganun siya. So, kung hindi kayo sanay kumain ng noodles na malamig, hindi nyo siya mabebetan. Pero kung yung flavor, yung pag-uusapan, masarap siya. Etong pinaka-soup niya, maano siya, yung parang mabinigar, maasim, na matamis. Yun nagmi-mix na lasa sa kanya. And then, syempre, yung lasa pa ng barbecue. So, ganun talaga siya kinakain, guys. Nilulublob siya dyan. Dati ang ginagawa ko, lahat nilalagay ko na dito. Bigla ko na-realize, hindi ko naman pala nauubos tong noodles. Diba? Fairness, masarap talaga siya. Nung pumunta tayo sa May Hoi An, ito yung hinahanap namin, wala kaming nakita. Kaya hindi kami nakapag-boncha. Now, nakapag-boncha na tayo. Ito yung pork, guys, oh. Sarap ng combination. Kung gusto niyo pa siyang timplahan, go lang. By now, kilala nyo na ako. Mas gusto ko siya ng plain. Kaya ganun siya. So, let's eat. And guys, meron yung spring roll, ha. Ayan. Hindi namin to in order, pero baka kasama na talaga.
Ang tanong, magkano kaya? May budget pa naman tayo. Hindi kami nagtanong. Ito kasi hindi siya nagtanong. Charot, si Enzo na naman. So, kamusta? Yung ba talaga yung lasa niya? Ito ba yung pagkakaalala mong lasa niya? Ang naalala ko kasi dati is yung barbecue eh. Parang hindi ko malasahan yung pinaka-barbecue niya. Tapos dati kasi walang binigay na ganito, di ba? Ano ba to? Hindi ko din alam. Pakita natin sa kanila. Ito guys, pakita ko sa inyo ng malapitan. Para siya nung Japanese na siya, ayan oh. Ni-roll siya. Para tuloy siya naging Japanese. Nako nga. Meat din. Meat din naman siya. Ikaw, sa tingin mo, ganito ba lasa ng before? Yung lasa niya ganun, pero hindi ko na maalala yung pinaka texture, yung pinaka timpla. Yung lasa ng sabaw, mabinigar talaga siya, maasim. Matamis. Pero wait lang, tanong ko kung ano to para makain ko din. Ay, oy, is it pork? Pork? Okay. Okay. Pork din, guys. So, happy tayo dyan kasi pork. Nagtanong na ako, ay, oo nga, bala ako guys, kwento namin sa inyo. Alam nyo, hindi na namin maalala kung nakakain na kami ng aso sa Vietnam. Kasi, first day namin. Hindi first day. Kumbaga, dumating kasi kami sa Vietnam gabi na. Tapos, kinaumagahan. Oh, dati to ha, nung magtatrabaho kami. Tapos, kinaumagahan, naghahanap kami ng makakainan. Nagpunta kami sa mga ganitong kainan, ganyan. Meron kaming kinainan na parang boncha din yung dating. Pero hindi pa namin alam that time yung boncha. Tapos yung pinaka, meat niya, mapula. And then, later on, nakita namin, yung sa mga katabi, naka-display, aso! Diyos ko, lechon aso. Merong lechon aso, merong lutong aso. Diyos ko. Oo. Yung sikmura namin ni Mel, parang gusto bumaliktad yung sikmura namin. Ako talaga bumaliktad yung sikmura ko. After nun, ang tagal kong hindi nakakain. At hindi magtataka tayo, bakit ang lansa-lansa ng meat? So, pakiramdam namin, nakakain na kami ni Enzo ng ng aso na hindi pa namin alam. Promise. Tapos simula nun, kada kakain tayo sa mga ganito, Tanong na kami ng tanong kami ng tanong, is it pork? Is it chicken? Oo. No dog? Ay! Kasi dito di ba sa di ba, nagtuturo tayo, pag tatanong natin yung mga estudyante natin, what is your favorite pet? Pag sinasabi natin dog, sabi nila, teacher, dog is not a pet, it's a food. Diyos ko! Kasi grabe talaga. Ayan, ngayon, nagtanong ako para sure. In fairness, kasang pork naman talaga yung kinain ko. Ano man ito? Basta kung sanay kayong kumain ng noodles na hindi mainit, go for it. Pero kung hindi nyo siya mabebetan. Kasi ako, until now, okay lang sa akin yung lasa. Basta may masarap kasing something, basta parang alam mo first time na makakatikim ka ng ganito. Pero ang hinahanap ko kasi talaga yung init. Guys, tignan nyo naman, di ba? Ito yung gusto namin na-experience, yung kumakain talaga sa ganito. Ito kasi yung mga common na kainan dito sa Vietnam, yung ganitong kabababa. Tapos ito yung mga tao, makikita mo lang, padaan-daan, ganyan. We love this vibe. Gusto tayong kumain. So yung buncha natin, total ay 276. 120 BND siya. So kung isa lang yung binili namin, dapat 138 lang kasi 60,000 BND yung isang order. Yung buncha na yon may barbecue na and then meron na siyang spring roll. Magkano na yung nakakain natin lahat-lahat for food trip na to? 330,000 dong siya guys in pesos. 760 malapit na mag 1,000 pesos. Just go, meron na lang tayong 240. Para mas mura pala sa Japan. Charot! Kaya nga. Hindi. Kasi nga ang ginawa kasi natin dito, kaninang umaga, 2 order ng kebab yung ginawa natin. Tapos ngayon namang gabi, 2 order ng boncha. Kaya medyo napapamahal tayo. Yes. Kasi sa may Japan, tagi-isa lang. Tapos tikim-tikim lang tayong dalawa. Yes, hati lang kami ng hati. Tsaka ngayon, yung meal namin, meal talaga. Hindi siya yung mga pika-pika. So, hanap pa tayo kung saan natin gagastusin yung natitira natin 240 pesos. Guys, punta tayo rito sa isa sa pinipilahan ngayon dito sa Hanoi. Kain tayo nito or tikman natin to. Magro-roti tayo, guys. Ayun, haba ng pila. Yung mga flavors na pagpipilian, guys. So, may coffee chocolate roti, may coffee butter roti, vanilla milky roti, and then may matcha. Tignan natin kung anong bibili ni Enzo. Isa lang bibili niya, titigman lang talaga namin.
Tingnan natin kung ano mapapagtripan ni Enzo. Ito siya. Ay, ang galing oh. May paano pa si Kuya. Ayan. Ay, nasaan na? Nahiya na si Kuya. Wala na yung palipad. Ayan, turn na ni Enzo. Ay, naku, 1 minute. Naubusan si Enzo. Ay siya guys, oh. Ang dami nang niluluto. Ito, ano kayang flavor to? Ayan, isa lang bilhin natin. Ang laki niya guys. Ayan. Sabi, ang init niya pa. Tingnan natin kung anong bibili ni Enzo. Siya hinayaan kong mamili ng flavor. Ay, narinig ko na. 1 coffee butter daw siya. Ito siya. Ayan. Bagong luto talaga guys. Ayan na. Tikman na natin. Guys, grabe, na-excite ako siya tikman. Kasi nga, di ba, grabe, tingnan nyo naman yung pila. Ang dami. Makikipag-ano ka taga sa pila. Tingnan nyo guys, grabe, ang lambot niya, oh. Malambot yung ilalim, tapos, yung pinaka-top niya, oh, ang tigas. Para siyang mamon. Tingnan na natin, ha. Ay, ang sarap. Natin guys, tingnan yung gitna niya. Ay, may pa naman talaga sa gitna, oh. Pwede ko ba ito yung tapon to dito? Wait, dito ko nalagay. Tingnan nyo guys, oh, ito yung pinakapalaman niya, oh. Tingnan natin, ha. Hindi na ka-TSML. Kumuha na. Ang sarap, grabe. Yung ano, masarap na masarap yung, ito guys, oh, ito yung pinakamasarap. Itong pinaka-top niya. Kasi, narinig ko yan. Grabe no, ang crunchy-crunchy niya. Tapos, yung pinaka-tinapay, ang lambot-lambot. Kasi nga, bagong luto siya. Sobrang sarap, promise. In fairness guys, hindi na nga ako talaga sarap niya nga in fairness. Yung butter, yung nasa loob na lalasahan. Actually, yung nasa loob niya, butter talaga siya. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung coffee na title tuloy, na flavor. Ay, Feeling ko baka dito ano? sa dito. Oo, dyan. Ayan, dito sa may malutong na to, feeling ko coffee siya. Yung butter dun sa may loob, panalo yung butter. Sarap. Kasi yung coffee, siya yung naging crunch. Crunchy siya. In fairness. Tapos syempre, bagong luto. Talagang kurot lang doon kami ng kurot. At dahil bagong luto talaga siya, malambot Malambot. siya. Harap. Ang nakakano doon, tingnan mo yung way natin siyang inin. Grabe! Pakita na namin sa inyo guys, yung traffic. Kapag ganitong oras, ang dami na talaga. Actually, kaya sila nakapukaw ng aming pansin kasi lahat ng dumadaan nakatingin sa amin kasi nga, ano ba naman itong mga to? Nagbablog ng pagganong-ganon lang. Binablog namin kasi yung pagkain. Ayan, medyo umikli na yung pila. Sa Enzo, ayaw pa rin paawat. Ang sarap niya in all fairness. So, ayan ang kaganapan dito sa Hanoi, sa area ng Old Quarter kapag gabi na. Ayan, oh, diba? Daming sasakyan. At, syempre, majority dyan, motorcycle. Last bite sa akin. So ito nga pala ay 20,000 dong. Meron pa tayong 90,000 dong. So sa Enzo, nag-aaya na. Dito na daw tayo sa may malapit sa accommodation namin. Kasi may nakita siya kanina na parang dessert. So tara, let's. Gusto na daw mag-dessert ni Enzo. So ito, pasok sa budget. Meron pa tayong magkano? 90,000 dong. Ito pa 35 lang. So tara, let's see. Ayun guys, oh. Ay, itsura niya, oh. Upo tayo dito sa ganito, oh. Dito tayo. Ay, Diyos ko. Kakulay ni Enzo, guys. Tingnan nyo naman kung gaano kami kalaki para dun sa upuan. Isa lang orderin natin. Kasi si Enzo lang yung mahilig sa dessert. Ano siya, oh, puro fruits. Naghahanap kasi ako ng chocolate, wala akong makita. Ito, oh, merong avocado. And then, ito daw yung bestseller. Itong mango bingsu. Tama ba yung pronunciation ko? So, ayan siya. And then, yung iba, coconut na. So, sa Enzo lang yung titikim. Siyempre, para pasok din sa budget. Am I right? Siyempre, tama. So, guys, ito na yung order natin, guys. Grabe. Ang laki pala nung servings. Ayan, oh. Kakulay na kakulay din ni Enzo. Ayan yung servings niya, guys. Oh. Ay, may ice cream siya. Oo, may ice cream siya. Tapos yan yung manggang-mangga yan.
Mura na to sa 60 ha. Magkano yung 60? Paki-compute nga, best, para sure tayo. Siyempre, kukompute natin. Ayan o. At sa sobrang init guys, natutunaw na siya. Ang bilis niyang matunaw. Pa-compute natin kaagad kay Enzo para may idea tayo. 138. 138 pesos lang siya guys. Malaki na siya ha. So sa Enzo muna patikimin Tingnan natin natin. yung pinaka-ice cream niya. Tingnan natin kung mayroong ibang flavor. Coconut flavor yung ice cream. Tapos tikman naman natin yung maganya kung kamusta. Apple mango siya guys. Masarap siya. Pag pinag-combine siya sa ano, sa may ice cream. Perfect. Masarap, grabe. Guys, ayan na, merong hati ang nagaganap. Sa akin napunta yung mga ice cream. Tapos ito yung kay Enzo, naging sabaw na. Sa kanya yung may mango. Natunaw kasi kaagad, guys. Sa sobrang init. Tapos nasa may tapat pa kami ng fan. So, kamusta ang lasa? Yan nga ay... Perfect! So, tara na. Let's eat! Ito yung sa akin, oh. Super plain. Guys, tapos na tayo. Ayan, oh, di ba? Ang dami pang nagdi-dessert by this time. So tayo, lakad tayo, papunta ng One Cam Lake para maipakita namin sa inyo siya kapag kagabi. Pati dito, guys, oh. Ang sarap din kumain dito sa Vietnam, eh. Kasi yung nakaganyan ka lang, oh. Di ba? So bago tayo pumunta ng One Cam Lake, ito total muna natin lahat ng nakain natin. Ang total na nakain natin ay 410,000 dong in pesos guys, 944 pesos! Yay! Pasok yun sa budget! pasok. Actually, mas kaunti yung variety na natikman natin or nakain natin kasi yung servings niya kasi talaga ang dami. Tapos nagtigisa pa nga kami ni Enzo. Guys, ni rice meal namin kaagad kayo. Doon pala sa may kebab. And then yung... Yung ano, boncha. Kumbaga Oo. yung kebab kayo ng umaga, yun yung naging ano natin, Lunch. brunch natin. Yes. Tapos yung ano naman, boncha naman, yun yung naging dinner natin. Grabe, buntot na naman ako. So, ayan. Kaya, sulit na sulit pa rin yung nagastos natin. So, for today, yan lang yung nagastos namin as in. Kasi ito na yung buong pagkain namin eh. Siyempre, kung hindi naman kami nag-food trip, hindi yan ang magagastos namin. Kasi for sure, wala lahat tong iba. As in, yung kakainin na namin kebab at saka baka boncha yung magiging dinner namin. So, ayan. Ikaw, ano pinaka nagustuhan mo sa lahat na natikman natin? Ano, yung kebab na na-miss ko, pati yung mango na dessert. Na? Perfect! Ako, hindi ko alam, pero ang nagustuhan ko this time yung roti. Ang sarap ng roti, yung tinikman namin na tinapay. Ang sarap niya, ang sarap ng texture, ang sarap ng lasa, naghalo yung butter at saka coffee. So, ang pakiramdam ko, para akong kumakain ng tinapay na may butter na palaman na sinasawsaw ko sa kape. Yun na yun yung panlasa ko. Hoy, ayun yung bet ko. Hindi mo siya sinama sa top Hindi. to mo. I mean, natutuwa ko kasi oo nga pala siya. Para siyang gano'n na sinasawsaw sa kape. Kaya tuwang-tuwa ko sa pag-describe mo. So, yan. So, na-enjoy naman namin to. Kasi ito, ibang-iba naman dun sa may tinikman natin last time. Doon sa may Hoi An. Yung kasi mas more on traditional talaga na Vietnamese food. At least ito, hindi. May pang-international. So, tara na. Lakad na tayo papuntang One Cam Lake. Guys, before we end, gusto muna namin sa inyo ipakita kung ano ang itsura ng One Cam Lake kapag kagabi. Diba? Nabubuhay na yung mga ilaw. Ayan o, katulad nito. And then, ito yung sinasabi namin sa inyo last time na pwede kayong mag-Hanoi City Tour gamit itong 2-decker na bus. Ganitong oras ang sarap niyang mag-tour, guys. Kasi hindi na masyadong mainit. Wala na yung araw. And then, ayan, nagkakaroon na rin dito ng mga paninda. Mostly, fruits talaga siya. Ayan, fruits. And then, dito rin, fruits. Tara, lakad tayo doon sa Red Bridge. So, ito yung dinaanan natin last time na Red Bridge. So, tara, lakad tayo. Tingnan natin kung ganun pa rin yung vibe dito kapag kagabi. Yung merong mga nagbebenta sa gitna. Tapos, merong nagpe-perform. Let's see. Diba? Napaka-romantic kaya dito sa One Cam Lake kapag kagabi. And then, ayan, no, pwede kayong maupo lang dito. Ayan, ang gustong-gusto namin ginagawa. Lakad lang tayo para may pakita namin sa inyo. Ito pa, guys, isa to sa may
sikat din ditong ginagawa. Ayun, pwede kayo dito magpa-drawing. And on the spot, makukuha nyo kaagad. Yan. And then, meron na rin dito mga nagtitinda. Katulad nito. Oh. Ano yan? Ay, parang rice cake. So, tara. Lakad pa tayo. So, yan. Yung mga ganito, lumalabas lang to kapag kagabi na. Ayan, painting ulit. Or drawing. Yan. And then, lakad pa tayo. So, ayan siya. Oh. Ito naman iba, mga pasalubong, mga souvenirs, ganchilyo. Ayan siya. So, ganyan yung mga kaganapan dito kapag kagabi sa may Juan Kim Lake. Ayan siya. Mas relax siya ng kaunti. So, yeah, sana po na-enjoy nyo itong episode natin for today, as in food trip tayo. Nahirapan tayo this time. Kasi syempre yung gusto namin ipakita sa inyo ngayon, yung hindi nyo nakita last time, yung nag-food trip tayo sa may Hoi-An. So ikaw, na-enjoy mo ba? Oh, super na super. Siyempre, ganitong episode yung pinakagusto ko, di ba? Yes! So yun nga lang, talagang tagaktak pawis. Pag nagdidikit kami na so bigla kami naghihiwalay. Kasi gusto kanya, grabe, yung lagkit-lagkit natin parehas. Ang garap na nagdidikit yung balat natin. At gabi yan, guys. Ha? So ayan, kung pupunta kayo dito sa Vietnam ng July, ito yung aasahan ninyo. Mainit talaga siya. So magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone! Mwah!